Bebang, anong breakfast to? Naiinis na tanong ni Elena. Napakamot naman ang kanyang personal assistant. Ate, yan lang naman ang nasa ref mo. Hindi pa naman tayo nakakapag-grocery. Hindi mo pa nga binibigay ang sahod ko, 3 buwan na. Napabuntong hininga siya at pinagtiyagaan na lang ang pagkain inihanda. Sa dami niyang problema, kahit mga personal na bagay, nakakalimutan niya na. Sobrang kasing naiinis si Elena sa mga nababasa niya sa online patungkol sa kanya. May iba na hinihiling na mamatay na lang sana siya. Hindi naman talaga siya kasama sa cheating issue ng sikat na love team, pero dinadawit ang pangalan ni Elena. Nakipag-date lang naman siya ng isang beses sa lalaki dahil sinabi nitong break na. Pero sigurado si Elena sa sarili na hindi siya naging third party sa relasyon ng mga ito. May ibang babae pa, pero sa kanya idinidiin lahat. Sa kanya ang sisi dahil hindi naman siya sobrang sikat. Kahit masira ang pangalan niya, okay na okay lang. Kahit ibang issue, kinakalkal pa. Mas lalo tuloy siyang nai-stress. Siya nga pala ate, baka pwede ko nang makuha ang last na sahod ko? Saad ni Bebang sa kanya. Magre-resign na kasi ako. Nabitiwan ni Elena ang mga kubyertos. Resign? Bakit ngayon pa? Kung kailan may problema ako, saka mo pa ako iiwan, Bebang. Umawang ang bibig nito. Pasensya ka na ate. Yung boyfriend ko kasi, nag-aaya ng magpakasal. Napairap si Elena. Hindi ba pwedeng maghintay muna yung pagpapakasal mo? 23 ka pa lang ah. Ano, magpapatali ka na agad dyan sa boyfriend mo? Dito ka muna, samahan mo na ako. Kailangan kita, lalo na ngayon. Napanguso naman si Bebang. Ate Elena, palagi kitang pinipili simula na magtrabaho ako. Ngayon, buhay ko naman at tong boyfriend ko. Tumigil na raw ako sa pagtatrabaho kasi may maayos na siyang trabaho sa amin. Kapag hindi pa raw ako umuwi, makikipaghiwalay na. Ilang beses ko nang natanggihan sa kasal. Natatakot na ako na baka totohanin. Di iwan mo. Papayag ka sa ganyang klase ng lalaki. Hindi makaintindi. Hindi marunong mag-compromise. Controlling at tinatakot kang iiwan. Hindi siya good for you. Bulalas pa ni Elena. Umiling naman si Bebang. Mahal na mahal ko yun, Ate Elena. Mabait nga yun. Palaging iniintindi ang mga desisyon ko. Pero syempre, tao lang din naman ang boyfriend ko, Ate Elena. Napapagod din umunawa. Kaya gusto ko na lang sumunod sa gusto niya. Hindi ko kayang iwan, Ate Elena. Kasi sa kanya ko lang binigay ang perlas ko. Sa kanya ko sinuko ang bataan. Sana maintindihan mo. Nagsalubong ang mga kilay ni Elena. Hindi mo dapat sinuko. Gosh, mas conservative ka kaysa sa akin pero bumigay ka agad yan sa boyfriend mo. Sana ibinigay mo na lang after ng kasal para wala siyang hold sa'yo. Well, whatever. Magkaiba naman tayo ng pananaw. Anong magagawa ko? Ipilit sa'yo yung ugali and values ko na walang ganyan before marriage. Napangiti naman si Bebang. Kaya nga, Ate Elena, yan ang gusto ko sa'yo. Nagsusot ka ng mga sexy na damit. Nasa bar minsan, maraming issue pero hindi ka madaling bumigay sa mga lalaki. Kaya tumagal din ako sa'yo kahit na madalas masama ang ugali mo. Sinamaan niya ito ng tingin. Ang pasmado ng bibig mo. Fine, ibibigay ko ng utang kong sahod mo. Kahit ganyan ka, mamimiss pa rin kita. Natawa naman si Bebang. Mamimiss din kita, Ate Elena. Sana umayos ng career mo at matapos ng mga problema. Bahagyang gumaan ang kalooban ni Elena. Kailangan niya yon sa sobrang dami ng problema niya ngayon. Salamat, Bebang. Nang matapos kumain, nasa kondo lang si Elena buong maghapon. Dahil sa dami ng issues niya, cancel na lahat ng appointments. Ibig sabihin, wala ring trabaho para sa kanya. Madilim at tahimik ang kondo. Walang buhay ang kanyang mga mata. Nagsasalamin ng bigat ng mga linggo, mga buwan na walang trabaho. Huminga siya ng malalim, saka tinawagan ang number ng kanyang manager na Becky na si Tito Ortiz. Hello, Elena! Saan ng pamilyar na boses ng kanyang manager. Hi, Tito Ortiz! Sabi ni Elena, ang tinig ay halo ng pag-asa at desperasyon. Gusto ko lang sanang tanungin kung may kahit anong work para sa akin. Audition,
Kahit maliit lang na gig, kailangan ko talaga ng trabaho ngayon. Ang tagal ko na kasi talagang walang trabaho. Matagal ang katahimikan mula sa kabilang linya. Elena, wala pa ring bago sa ngayon. Sinabi ko naman sa'yo, tatawagan kita kapag meron na. Maghintay ka lang, okay? Kinagat niya ang labi at tumuwid ng upo sa sofa. Pero, Tito Ortiz, please naman, kahit commercial, indie project, kahit ano, hindi ko na kayang nakaupo lang dito. Kailangan ko ng kita. Kailangan kong magtrabaho. Elena, sabi nito sa kanya. Wala talaga akong may bibigay sa'yo ngayon. Nakafocus na ang management sa mga bagong talent. Gusto nila ng fresh faces, mga baguhan. Sa totoo lang, kada audition na pinapadala kita, hindi ka pa rin nila kinukuha. Lagi kang nare-reject. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Dahil hindi nila nakikita ang kaya kong gawin. Mas magaling na ako ngayon. Mas kaya ko na. Saka magdadoubt pa ba sila? Umaarte na ako simula bata pa. Napabuntong hininga si Tito Ortiz. Huminahon ka nga. Alam ko naman yan, Elena. Alam kong mas gusto mo pa rin to, pero hindi na lang talento ang labanan ngayon. Reputasyon mo na rin. Ayaw na sa'yo ng mga tao, Elena. Hindi pa rin nila nalilimutan yung tungkol sa body shaming comments mo. Lalong-lalo ng involvement mo sa Phenomenal Love Team na nasira lang recently. Galit pa rin sila. Na-cancel ka. At sa industriyang to, mahirap nang makabawi. Alam mo yan dahil matagal ka na rito. Pero nagsorry na ako. Singhal ni Elena at naiirita na talaga. Paulit-ulit akong humingi ng tawad. Nangakong magbabago. Nagbago naman ako. Pero hindi pa rin nila maintindihan. Hindi mo ako pinakikinggan. Dapat sanay ka na kasi ang fans at supporters, ang tingin nila sa mga hinahanga nila. Mga perfect na hindi pwedeng magkamali kaya kapag nagkamali, cancelled agad. Sabi pa ni Tito Ortiz. Alam kong nagsisisi ka. Alam kong hindi mo sinasadyang lumabas ng ganon na hindi mo mapigilan ang bibig mo na wala ka naman talagang kinalaman sa mga kumakalat na balita. Pero yon ang mahalaga sa mga tao. Hindi madaling makalimot ang internet at nagbago ng pananaw ng fans. Ayaw ka na nilang makita. Hindi na rin gustong madikit ang pangalan mo ng mga producer at director. Hindi praktikal na i-push ka ngayon sa mga teleserye o show kasi magpa-fluff lang. Ang pinakamainam mong gawin, manahimik muna at hintayin humupang lahat. Naninikip ang dibdib ni Elena sa labis na frustration na kanyang nararamdaman. Pero ang career ko, paangat na naman ako noon. May mga lead roles na, attention, fans. Tapos ngayon, isang comment lang, isang kahangalan, isang issue na sa akin idin-idiin. Wala na lahat? Oo, alam ko. Mahina nitong sagot. Masakit tanggapin. Pero kailangan maghintay. May darating din pero hindi pa ngayon. Kapag nagpumilit ka ngayon, lalo ka lang masasaktan sa mga matatanggap mo sa industriya, Elena. Hindi mo kailangang danasin ulit yon. Hayaan mo tumahimik muna ang mga problema mo. Makakalimot din ang mga tao. Palagi naman silang ganun. Pinunasan ni Elena ang luha na hindi niya namalayang tumulo. So, maghihintay lang ako? Tito Ortiz, naghihirap na ako rito. Alam mo namang may sinusustentuhan akong pamilya sa probinsya. Sa ngayon, maghintay ka. Sagot nito ng mahinahon. Tatawag ako kapag may nahanap ako. Lakasan mo lang ang loob mo. Manahimik ka muna. Malalagpasan din natin to. Pero kailangan sa tamang panahon. Baka kapag padalos-dalos tayo, baka mas lalong masira ang career mo. Pagkatapos ng tawag, muling bumalik ang katahimikan. Nanatiling nakaupo si Elena. Nakatitig siya sa dingding sa harap na may mga larawan niya. Parang alaala na lang mula sa ibang buhay ang tugatog ng kanyang karera. At ngayon, ang tanging magagawa niya ay ang maghintay. Ang lungkot ng bahay. Kasi naman, bakit kung kailan ganito? Saka naman ako iniwan ni Bebang. Napabuntong hininga si Elena. Umaalingaw-ngaw ang ugong ng refrigerator sa likod. Walang laman maliban sa kalahating bote ng ketchup at nalalantang letsugas. Kumakalam ang kanyang sikmura pero hindi niya yun pinansin. Kailangan niyan talagang lumabas at mamili. 2 araw na siyang hindi kumakain ng maayos at nagtsatsaga sa delivery at mga stock niya sa bahay. Baka kapag ganun pa ang maging lifestyle niya, baka mas lalo siyang maghirap. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumatawag si Mama.
Huminga siya ng malalim pagkatapos yung sagutin. Hello, Ma. Elena. Ani ng kanyang ina, maliwanag at masiglang boses. Mga tono na agad niyang ikinababahala. Kumusta ka, anak? Naisip ko lang kung pwede kang magpadala ng pera ngayon. Pinisil ni Elena ang sentido niya. Ma, kakapadala ko lang ng malaking pera last week Anong nangyari ron? Sandaling katahimikan, tapos sumagot ang nanay niya. Namili kami. Kailangan ng mga bagong damit ni Tita Lina mo. Kumain din kami sa labas ng ilang beses. At saka nanghiram si kuya mo para ipaayos ang motor niya. Tapos, ayun, nagsugal na naman si papa mo at natalo ng kaunti. Kumulo ang dugo ni Elena. Pati mga kamag-anak nila, siya na ang sumasalo sa gastusin. Hindi niya alam kung mabait lang talaga ang kanyang ina o gusto lang ipagyabang na kumikita siya ng malaki. Tumayo siya at naglakad paikot sa maliit na espasyo ng kanyang kondo. Ano po? Naubos na agad lahat? Ma, for 2 months dapat yung pera na yon. Wala na akong pera ngayon. Matagal na po akong walang trabaho. Alam niyo naman po ang situation sa career ko ngayon, hindi ba? Nag-ibang tono ng kanyang ina. Nawala ang lambing at napalitan ng inis. Bakit ka nagtatanong sa amin ng ganyan? Kung hindi dahil sa akin na pinilit kang pumasok sa showbiz, hindi ka naman sisikat. May utang ka sa amin. Alam ko, Ma. Pero sinasabi ko lang, nahihirapan na ako rito at kailangan ko rin magtipid. Paubos na rin ang pera sa bank account ko. Hindi naman po ako milyonarya at highly paid artist. Nanginginig ang boses ni Elena sa sobrang frustrations. Hindi pa ako kumakain. Umalis pa si Beban dito. Wala akong kasama. Galit ang mga tao sa akin at sobrang nahihirapan akong itindig ulit ang pangalan ko sa industriyang tuma. Halos hindi na ako makabangon dito. Hindi ko na rin alam kung magpapatuloy ako sa karera ko. Ni hindi niyo man lang tinatanong ang nararamdaman ko po ngayon. Umismid ang kanyang ina. Hay nako, issue lang yan. Nakakalimot din ang mga tao. Lagi namang ganun. Hintayin mo lang. Yan din naman ang sabi ng manager mo, di ba? Maghintay ka lang. Saka kapag magpapadala ka ng pera sa amin, hindi ka naman maghihirap dyan. Imposibleng hindi ka magkaroon ng racket. Napasandal si Elena sa may dingding. Ramdam ang bigat ng lahat na parang bumabaon sa dibdib niya. Pagod na po ako maghintay. Pagod na po akong kamuhian. Isang pagkakamali lang, isang komento, tapos gumuho na lahat. Parang ayaw na ako makita ng kahit sino. At ngayon, nandito ako, mag-isa. Tapos kailangan ko pa rin magpadala habang namomroblema na ako. Hindi agad sumagot ang kanyang ina, pero para naman kasing wala itong pakialam. Hay nako, tigilan mo kadramahan mo. O sige, padala mo na lang mamaya pag may time ka ha. Kailangan na namin yan. Huwag mo kakalimutan ha. Tinitigan ni Elena ang dingding. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmalasakit ang mga ito. Hindi bilang artista na nagbibigay ng pera sa mga ito, kundi bilang anak, bilang tao. Pero sa halip, huminga siya ng malalim. Napalunok si Elena. Sige, mamaya na lang. Mabuti. Tugon ng kanyang ina pagkatapos patayin ang tawag. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ibinaba ni Elena ang cellphone. Isinandal niya ang ulo sa pader at ipinikit ang mga mata. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha. Pagod, lungkot, halo-halo na sa buong niyang sistema. Ang mga pangarap, ang pangalan niya, ang pera, ang dangal, parang nawala na lahat. Isa siyang artista na wala sa liwanag ng entablado, anak na walang sandigan, at isang taong nawawala sa sarili niyang kwento. Hindi ko naman ginusto ang ganitong buhay. Mahinang bulong niya habang nakasubsob sa mga tuhod. Ang gusto ko lang naman dati, makapag-aral, maging flight attendant, mamuhay ng normal. Pero sa halip, napuno ang kanyang mga araw ng mga kamera, interview at red carpet na kailan may hindi niya lubos na kinatuwaan. Inilagay siya ng kanyang ina sa showbiz bago pa man niya malaman kung ano talaga ang gusto niya. Mula sa isang audition patungo sa susunod, sinamahan siya ng kanyang ina. Nang maging artista simula bata, siya na ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya bago pa man maunawaan ang halaga ng pera. Hindi yon ang kanyang pangarap, pero yon ang naging paraan ng kanilang pamilya para makaahon sa kahirapan.
At ngayon, isa na siyang palaos na artista. Naghihirap pa at wala man lang maipundar. Isang dating sikat na batang artista na ngayon ay kontrobersyal ang pangalan sa halip na hinahangaan. Gusto ko na lang mawala, bulong ni Elena. Nagring muli ang kanyang cellphone. Nang makita niyang si Tito Ortiz iyon, mabilis niyang sinagot ang tawag. Elena, Sabi nito, audition bukas para sa isang TV teleserye. Hindi bida, pero magandang role. Game ka ba? bahagyang natuwa ang kanyang puso. Oo, game ako. Pakasandang details, Tito Ortiz. Matapos ang tawag, muling sumiklab ang isang munting pag-asa sa kanyang dibdib. Kinabukasan, naghukay siya sa aparador at pinili ang pinakamagandang damit na mayroon siya. Isang classy na beige dress na nabili niyang second-hand sa online. Bagay ang kanyang bag, kinulot niya ang kanyang buhok, nag-makeup at ngumiti sa salamin. Na-review niya rin ang scripts na binigay sa kanya. Kaya mo to, sabi niya sa sarili. Dumating siya sa studio at paglabas pa lang ng sasakyan, dama niya na agad ang bigat sa paligid. Ang paalala na tila hindi na siya kabilang doon. Diba? Yan yung artistang nang lait daw ng matabang nanay. Tapos yung third party sa love team na sikat ngayon. Sabi pa ng isang babae. Tahimik siyang pumila sa haning ng mga umaasang mabigyan ng pagkakataon. Karamihan ay mga starlet na gustong makasungkit ng break. Binaliwala niya ang mga tingin at mga bulungan. Hanggang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na mukha. Dumating si Janelle Ruiz. Isa ring dating child star pero hindi tulad ni Elena, mas nag-boom ang career nito. Suportado ng mayamang pamilya, image team at isa sa pinakamalaking talent management sa bansa. Agad kumilos ang staff, inihatid si Janelle papasok. Walang pila, walang hintayan. Elena? Sabi sa kanya ni Janelle nang makita siya. Lumingon sa Elena. Nag-audition ka rin pala, Janelle? Oo, inaasahan nga na makukuha ko ang one of the lead roles eh. Hindi ko alam na nag-audition ka pa pala. Sabi ni Janelle. Nandito ka rin matapos yung issue? Tapang mo ah. Paano yan? Ayaw pa naman ng producer sa mga artistang maraming issue kasi makaka-apekto yun sa mga show at teleserye. Pinilit ngumiti ni Elena. Sinusubukan ko lang namang bumangon. Lumapit si Janelle sa kanya na narinig niya pa ang tunog ng mga takong nito. Alam mo, may potential ka talaga dati. Sayang, hindi ka lang na-handle ng maayos ng management mo. At yung issue mo, grabe, pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Bakit naman kasi pumatol ka sa lalaking may ka-love team at malawak ang fanbase? Ikaw tuloy ngayon ang pinuputakta nila. Napalunok si Elena. Pilit pinapanatiling kalmado ang sarili. Hindi naman totoo yan. Naglabas na ako ng statement. Ayaw lang nilang maniwala. Ayaw nilang maniwala kasi baka somehow totoo. Ani Janelle, sabay tawa. Good luck ah. May mga taong isinilang talaga para sumikat, diba? Pero mukhang hindi ka isa ron. Naiwan si Elena, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa kanyang damit. Maganda naman, pero second hand. Ang kanyang bag, ang sapatos, ang lahat ng suot, parang napakaliit kumpara sa mundo ni Janelle. May bumara sa kanyang lalamunan, pero pinilit niyang tumindig ng matuwid. Naroon pa rin siya, patuloy pa rin naman siyang lumalaban. Nang tawagin ang pangalan ni Elena, tumayo siya tahimik na pumasok sa silid. Nakaupo ang panel sa mahabang mesa, halatang pagod at bahagyang walang interes. Ibinuhos niya ang lahat sa kanyang pag-arte. Pinaramdam niya ang sakit, ang pagkalugmok, ang pag-asa na araw-araw niyang pasan. Nang matapos na siya, sandaling natahimik ang lahat. Tumango ang isa sa mga direktor. Magaling ka, sabi ng direktor sa kanya. Dagdag ng isa pa, Mas nag-improve ka ngayon sa pag-arte kaysa sa dati. Maraming salamat po. Mahina niyang sagot, pilit itinatago ang tuwang nararamdaman. Tatawagan ka na lang namin, sabi ng casting head. Bahagyang nawala ang ngiti ni Elena, yumuko at lumabas ng silid. Sa loob-loob niya, alam niya nang ibig sabihin nun. Alam niyang hindi siya ang mapipili. Miss Elena, tawag ng isang tinig sa kanyang likuran. Paglingon niya,
nakita niyang isang lalaki na nakaitim na suit. Yes? Sekretary ako ni Mr. Del Rosario. Siya ang boss ng network. Gusto ka raw niyang makausap. Sumunod po kayo sa opisina niya. Seryosong sabi nito. Napakunot ang noo ni Elena sa gulat. Sige po. Sinundan niyang lalaki sa isang malaki at marangyang opisina sa taas ng palapag. Tahimik doon, elegante at nakaka-intimidate. Umupo siya sa leather na sofa, nakatitig sa tanawin ng lungsod sa bintana. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Del Rosario, isang matandang lalaki na medyo may katabaan. Elena! Bati nito sa kanya. Salamat sa paghihintay. Maupo ka. Huwag kang kabahan. Magandang hapon po, sir. Sagot ni Elena at bahagyang yumuko. Napanood ko ang audition mo kanina. Nandun ako. Sabi nito habang naupo sa tapat niya. Napakagaling mo. Malaki ang progress mo. Maraming salamat po. Malaking bagay po yan sa akin. Sagot ni Elena at unti-unting kinikiliti ng pag-asa ang kanyang dibdib. Aaminin ko. Patuloy ni Mr. Del Rosario. Hindi ikaw ang makakakuha ng role sa teleserye. Nakapili na kami. Dahan-dahan siyang tumango. Pilit tinatago ang pagkadismaya. Naiintindihan ko po. Pero, sabay ngiti ng matanda. May mas maganda akong plano para sa'yo. Isang bagong project. Mas malaki. Mas maganda rin. Ikaw naiisip ko para sa lead role. Sasabihin ko ang producer para sa project na yon. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Talaga po? Hindi ko alam ang sasabihin. Salamat po sa tiwala niyo, sir. Umupo si Mr. Del Rosario nang mas komportable sa upuan. Pero bago tayo magpatuloy, may kailangan kang gawin. Sandaling natigilan si Elena. Ano po yun, sir? Bago siya makasagot, sumilip ang sekretary nito. Sir, sorry to introduce pero nandito na po ang ka-meeting ninyo. Napabuntong hininga si Mr. Del Rosario, sabay harap muli kay Elena. Mag-usap tayo ulit sa ibang araw. Heto, kunin mo ang numero ko. Tatawagan na lang kita. Inabot niyang isang card. Apo sir, maraming salamat po. Talagang salamat. Habang palabas siya ng opisina, mahigpit niyang hawak ang card sa kamay. Sa dibdib niya, naroon ang alab ng pangalawang pagkakataon. Kaya naman, nang makarating sa kondo, sinubukan niyang tawagan si Tito Ortiz. Gayunpaman, hindi na naman sumasagot ang kanyang manager. Iniisip niya na busy ito sa ibang talents kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe. Pero lumipas ang 2 araw, wala pa rin siyang natatanggap na reply mula rito. Nakatayo si Elena sa may bintana ng kanyang kondo. Maya-may nagliwanag ang screen, isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Kumabog ang dibdib niya. Alam niya na kung sino iyon. Sinagot agad ni Elena. Hello? Elena, si Mr. Del Rosario to. Magaang sabi ng matanda sa kanya. Iniisip ko kung pwede ba tayo magkita ngayong gabi para mas mapag-usapan natin ang project. Nagniningning ang mga mata ni Elena. Opo sir. Saan po tayo magkikita? Sa Hotel Montreal tayo magkita. Sagot naman ito. Napakurap sa Elena. Sa hotel po? Oo. Sabay tawa ni Mr. Del Rosario. Huwag kang mag-alala. Para lang sa privacy. Masyado kasing maraming mata sa network office. Mas makakapag-usap tayo doon. Nag-aaninglangan man, pumayag pa rin sa Elena. Siguro naman, nasa restaurant o function room sila kapag nasa hotel magkikita. Sige po, anong oras po? Tanong ni Elena. Tumikhim ang matanda. Nasa room 1809 ako. Mga 8:00 ka pumunta. Room? Tanong ni Elena at maingat na ang tono. Relax ka lang. Sabay tawa ni Mr. Del Rosario. Gusto ko lang ng tahimik na pag-uusap. Yun lang. May tiwala ka naman sa akin, hindi ba? Pilit siyang umiti. Opo sir, pupunta po ako. Pagkababa ng tawag, bumalot sa dibdib niya ang mabigat na kutob, pero pilit niya yung inalis sa kanyang isipan. Isa ito sa mga boss ng network, professional sila pareho, kaya tigilan niya dapat ang pagiging praning. Eksaktong 8:00, nakatayo na si Elena sa labas ng room 1809. Nakasuot siya ng dress, simple at maayos. Huminga siya ng malalim at kumatok. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ni Mr. Del Rosario na naka-bathrobe lang at bagong paligo pa. Elena,
Tuloy ka. Masayang bati nito. Buti at dumating ka. Pumasok si Elena kahit nag-aalangan na ganoon ang ayos ni Mr. Del Rosario. Malaki ang kwarto at halatang mamahalin. Pero nang makitang malaking kama, mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinanap niya kung saan pwedeng umupo. Umupo ka rito, Elena. Tinuro nito ang kama. Ngumiti si Elena ng pilit at naglakad papunta sa couch. Dito na lang po ako, sir. Hindi po magandang tingnan na sa kama po ako maupo since personal po yan. Kahit nga po rito, parang hindi po appropriate na dito po tayo mag-usap at nandito po ako sa kwarto nyo. Tumawa ito at sumunod sa kanya. Umupo ito sa kanyang tabi at nilagay ang braso sa sandalan. Kaya naman, tumuwid si Elena ng upo, hindi hinahayaang magkalapit sila ni Mr. Del Rosario. So, panimula nito. Itong bagong teleserye, malaki to. Isang big production. Naghahanap kami ng bagong mukha. At ikaw, Elena, ikaw yun. Handa ka na. Nalaki ang mga mata ni Elena at may bahagyang pag-asa na umusbong sa kanya. Salamat po, sir. Napakalaking bagay po niyan sa akin. Pero, sabay harap ng kaunti kay Elena. Alam mo naman ang galawan sa industriya. Hindi laging sapat ang talento. Minsan, kailangan ng connection, malaking kapit at let's say, kaunting exchange. Napigil ni Elena ang kanyang paghinga. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit si Mr. Del Rosario at naging malagkit ang tingin sa kanya. Tinignan nito ang cleavage niya kaya agad niyang tinakpan iyon. Ibigay mo ang sarili mo sa akin at ibibigay ko sa iyo ang project na gusto mo. Simple lang, walang sabit. Sa loob ng 2 buwan, kapag kailangan kita, magkita lang tayo sa hotel at magpagamit ka sa akin. Kapag pumayag ka, sisiguraduhin kong mapupuntang role sa'yo. Dumampi ang mga daliri nito sa braso ni Elena. Agad siyang tumayo mula sa couch. Sir, hindi ko po matatanggap ang offer. Hindi ko po kaya yan. Hindi po ako ganyan. Pumasok po ako ng industry para sa pure talent at kumita ng pera pero hindi po sa ganitong paraan. Tumawa ito ng mapanghamak. Bakit ayaw mo? Gusto mong makuhang role, hindi ba? Ito ang madaling paraan, Elena. Lahat ng sikat na artista, dumaan dito. Hindi. Sagot ni Elena habang nanginginig ang boses. Hindi po ako ganon. Hindi ko ipagpapalit ang dangal ko para sa kasikatan. Naging mapanglait ang ngiti ni Mr. Del Rosario. Akala mo ba may dangal ka pa? Isa kang laos na artista na walang pera. May issue pa. Walang papansin sa'yo. Wala ka ng puwang sa industriya. Namuo ang mga luha sa mata ni Elena pero matatag siyang tumayo. Kung ganon, wala na nga akong puwang. Nakakadiri naman palang mundong to dahil sa mga katulad mo. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Tumalikod siya at mabilis lumabas ng kwarto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya tumigil hanggang makalabas ng hotel at nang marating ang sasakyan, doon na siya tuluyang napahagulgol. Umiyak siya ng todo sa galit, takot, hiya at sakit. Basag na ang kanyang career, mas lalo pang dudungisan. Bakit ba kasi kailangan mangyari pa to? Frustrated niyang tanong sa sarili. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magmaneho. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang manibela. Malabo sa luha ang mga ilaw sa kanyang harapan pero wala na siyang pakialam. Masakit ang kanyang dibdib, nanginginig ang mga kamay at paulit-ulit sa isipan ang bawat salita, bawat sandali sa loob ng silid ng hotel. Ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada habang hinahabol ang paghinga. Hindi na nag-isip pa, agad niya kinuha ang cellphone at tinawagan ng manager niya na lulubog lilitaw sa kanyang buhay. 2 beses yung nag-ring bago sagutin. Ano yan, Elena? Nasa meeting ako. Agad nabasag ang kanyang boses pagkarinig sa boses nito. Sa hotel, pumunta ako Tito Ortiz. Si Mr. Del Rosario, sinubukan niyang, gusto niyang maging parang usan niya kapalit ng big role. Diyos ko, halos pilitin niya na ako. Tumahimik ang kabilang linya. Tinawagan kita bago ko pumunta. Tuloy ni Elena at bahagyang tumaas ang boses. Gusto kong itanong kung ayos lang, kung ligtas ba, pero hindi mo sinagot. Hindi ka rin nagre-reply sa mga text ko. Bakit hindi mo ko sinagot? Manager kita. Sa wakas ay sumagot si Tito Ortiz. Oh, ano bang gusto mo?
Hindi ba't big... Oh, ano ba? Ano ba ang gusto mo? Hindi ba't big break? Big roll? Seryoso ka ba? Ako ang sinisisi mo ngayon. Ikaw ang nagdesisyon yan. Manager kita. Sigaw ni Elena. Ikaw ang nagsabi sa akin na mag-audition doon. Kaya ako nakita ni Mr. Del Rosario. After that, hindi mo na sinasagot ang mga tawag at text ko. Busy ako, Elena. Singhal ni Tito Ortiz. Inaayos ko ang careers ng ibang mga talents. Yung may pag-asa pa sa industriyang to. Ikaw, lagi kang may drama. Laging umiiyak. Laging may sinisisi. Laging may issue. Nakakapagod kang i-handle. Napanganga siya sa gulat. Halos mamolestya na ako. Tapos galit ka sa akin. Napamura ito sa kabilang linya. Binigyan kita ng pagkakataon. Pinaglaban kita kahit ayaw ko ng iba. Sinabi ko na sa'yo kung anong klaseng industriya to. Ngayon magpapaka-victim ka. Ito ang totoong mundo, Elena. Pinili mo yan. Hindi ko piniling tratuhin ng ganon. Sigaw niya rito. Hindi. Malamig na tugon ni Tito Ortiz. Pero pinili mong pumasok sa silid ng hotel. Alam mo anong klaseng tao siya. Alam ng lahat sa industriya. Hindi ka inosente. Huwag mong sabihin na hindi mo alam. Gusto mo rin ng madali ang tagumpay kaya ka pumayag na makipagkita. Mula sa paghikbi, napunta sa hikbit paghingal ang kanyang iyak. Hindi totoo yan. Gusto ko lang makabalik sa trabaho. Siguro oras na para tanggapin mong tapos na. Sabi ni Tito Ortiz. Masamang ugali mo, mainitin ang ulo mo at wala kang pera dahil hindi mo inaalagaan ang pangalan mo. Lagi ka may sinisisi, Elena. Nakakapagod ka na. Tumahimik siya. Mas lalo siyang naluha sa lahat ng sinasabi ng kanyang manager. At para malaman mo na rin, dagdag ni Tito Ortiz na mas lalong nagpaguho ng kanyang mundo. Sinabi na ng agency na hindi na i-renew yung kontrata mo sa susunod na buwan. Tapos na tayo. Ayoko na rin namang i-handle ka. Humanap ka ng ibang masisisi sa mga kabiguan mo. Visit. Ano? Tito, bago niya pa matapos ang kanyang mga sinasabi, pinutol na nito ang tawag. Tito Ortiz! Tito! Napatitig si Elena sa kanyang cellphone at hindi makapaniwala. Mas nakabibingi pang katahimikan pagkatapos ng pagtatalo. Mas matindi na ang bagsak ng mga luha niya ngayon. Inihagis niyang cellphone sa upuang katabi at ibinaon ang mukha sa mga palad. Umaalingaw-ngaw sa loob ng kotse ang kanyang hagulgol. Bakit ako? Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Bakit kailangang matapos ng ganito? Idinikit niya ang noo sa manibela. Pagod na talaga si Elena. Wala na siyang ibang mahanap na solusyon. Gusto niya nang sumuko. Huminga siya ng malalim. Muli na lang siyang nagmaneho. Tama na to. Wala namang magbabago kahit isang balde pang iiyak ko. Natigilan siya nang biglang isang malakas na kalabog ang narinig niya. Ramdam na ramdam niya yon sa kanyang kotse. Umabante ang kotse niya nang biglang bumangga yon sa likuran ng isa pang sasakyan. Parang huminto ang tibok ng puso niya sa isang iglap at tila huminto rin ang lahat ng nasa paligid. Huwag naman! Bakit ngayon pa? Ay, ang malas ko! Bulong niya, agad tinakpan ang bibig ng mga kamay. Nakatingin siya sa sasakyan na nabangga niya. Makintab, itim at halatang mamahalin. Nanigas ang buo niyang katawan habang ang takot ay bumalot sa kanya. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ngayon. Mahina niyang sabi. Wala na siyang pera, walang trabaho. Katatapos lang siyang ipahiya at iwanan ng manager niya tapos ngayon, eto pa. Nanatili siyang nakaupo. Nakatitig siya sa malinaw na yupi sa likod ng kabilang sasakyan. Napakagaling ko talaga. Bulong niya habang pinupunasan ng luha sa mukha. Isa na namang problema. Ang galing-galing ko talagang palaging gumawa ng problema. Bumukas ang pinto ng sasakyang nabangga niya. Parang bumagal ang oras. Isang lalaki ang bumaba. Matangkad, matipuno, nakapreskong puting polo at itim na pantalon. Parang lumabas mula sa pahina ng isang luxury magazine. Matulis ang panga, kumikislap ang mamahaling relo sa ilalim ng mga poste ng ilaw sa kalsada. Napakurap si Elena, bahagyang nakabuka ang bibig. Ang gwapo naman ito. Sino ba to? Si Adonis? At patay, mukhang bilyonaryo pang isang to. Lumapit ang lalaki sa bintana niya.
Kumatok ng marahan at bahagyang tumagilid ang ulo. Huminga siya ng malalim at ibinaba ang bintana. "Pasensya na talaga," agad niyang sinabi. Bumaba pa ng kotse bago pa makasagot ang lalaki. "Kasalanan ko, hindi ako nakatingin. Sorry talaga." Nakunot ang noon ng lalaki at tumingin sa likod ng kotse nito. Sinusuri ang maliit, ngunit halatang yupi. Napabuntong hininga ito at umiling. Kailangan mong bayaran yan. Diretsyong sabi nito. Alam ko." Mabilis na tugon ni Elena, ang mga pisngi basang-basa pa sa luha. "Pasensya na talaga. Babayaran ko. Kaso..." Napahinto ang lalaki nang mapagmasdan ang mukha niya. Sandali. Bakit ka umiiyak? May sugat ka ba? Nag-alinlangan si Elena. "Wala naman. Kilala mo ba ako?" Tumagilid ang ulo nito. Hindi. Dapat ba? Medyo kumurot yon. Pero naisip niya na baka isa ito sa mga business type na mas interesado sa stocks at golf kesa sa showbiz. "Artista ako," mahina niyang sabi. Pilit binubuo muli ang natitirang pride sa kanya. "Nag-aalala lang na baka kumalat pa itong nangyari. Huwag na sanang lumaki pa." Sagot nito ni hindi mo lang na-impress kung artista siya. Ibig sabihin, may pera ka. Ayos, bayaran mo na lang itong nasira. Namula ang pisngi ni Elena. Syempre, meron. Kaso wala akong cash ngayon. Kakausapin ko ang accountant ko para ayusin ang bayad. Sa totoo lang, wala siyang accountant. Wala nga siyang sapat na pera para makabili ng grocery. Pero hinding-hindi niya hahayaang malaman ng estrangherong yon, estrangherong mayaman, gwapo at mabango kung gaano na siya kalugmok. Tumaas ang kilay nito. May accountant ka? Syempre, mabilis niyang tugon habang inaayos ang buhok. Busy kasi ang buhay. Tinitigan siya nito ng sandali, tila nag-aalangan kung paniniwalaan ba siya o hindi. "Pwede ko bang makuha ang number mo?" Dagdag ni Elena kahit may kaunting motibo. "Para matawagan kita tungkol sa bayad." Tumango ito ng dahan-dahan. Inilabas ang mamahaling cellphone at tinype ang numero sabay ipinakita sa kanya. Mabilis naman niyang kinuha sa loob ng sasakyan ng cellphone na ibinato niya lang kanina. "Salamat, mag-message agad ako." Tumahimik sila saglit. Muli siyang tumingin sa lalaki. Ngayon ay mas puno na ng kuryosidad kesa sa kaba. Bahagyan niyang inayos ang damit at confident na nagpakilala. Pinalamlam niya rin ang mga mata dahil alam niyang sa anggulo na yun siya mas maganda. Elena ang pangalan ko. Kung hindi siya magiging artista at walang tumanggap sa kanya, ito na lang ang magiging plan B niya. Gusto niyang makapangasawa na lang ng bilyonaryo para tumigil na siya sa mundong hindi naman para sa kanya. Bilyonaryo para may kasama siyang pumasan sa bigat ng responsibilidad na ibinibigay ng mga magulang niya sa kanya. Tiningnan siya ng lalaki at bahagyang natawa. "Marcus, mag-ingat ka sa susunod. Hihintayin ko ang text mo." Pagkatapos ay tumalikod ito, sumakay sa kotse at umalis. Sumakay na rin naman si Elena sa kanyang kotse. Bahagya pa rin interesado sa binatang nakilala niya. Kaya lang, mukhang unang pagkikita pa lang, ligwak na. Gusto niyang magpa-impress kay Marcus dahil mayaman, pero nang makita niya ang itsura sa salamin, halos sabunutan niya ang sarili. Sabog ang buhok ni Elena at nagkalat pa ang mga luhang nangingitim dahil sa kanyang eyeliner. "Ang pangit ko! Ano to? Nakakahiya! Nagpapakit pa ako kanina sa harap niya tapos ganito? Kaya pala natatawa siya. Ano ba yan, Elena?" Sinubsob niya na lang ang mukha sa manibela. Sobrang bigo sa sarili at sa sariling kapalpakan. Pagkatapos nun, sa halip na magkaroon ng agenda na landiin si Marcus, nagsend na lang si Elena ng payment niya. Pagkatapos, hindi niya na muling sinubukang i-contact pa si Marcus. Wala siyang maihaharap sa binata dahil sa labis na kahihiyan. Dahil sa mga nangyari, umuwi na muna si Elena sa hometown nila. Gusto niyang magpahinga muna mula sa lahat. Yun nga lang, mukhang hindi siya bibigyan ng pahinga ng pamilya niya. "Talagang nandito ka?" Malamig na sabi ng kanyang ina. "Bumalik ka na lang bigla, walang abiso, walang paliwanag." "Bakit, Elena? Bakit ka nandito?" Ibinagsak na Elena ang kanyang maleta sa kama. "Dahil wala na po ako ibang mapupuntahan, ma. Wala ng career ko. Tapos na ako." Nakunot ang noo nito. "Anong ibig mong sabihin na tapos na?"
Mapait na natawa si Elena. Ibig ko pong sabihin, isa na akong laos na artista. Ma, wala lang may pakialam sa akin. Iniwan na po ako ng management dahil sa dami ng issues na ibinato sa akin. Hindi na sila kumikita sa akin. Hindi na po ako kinukuha ulit ng agency. Hindi na nga po sumasagot ang mga brand sa emails ko. Ay nako, panandalian lang yan. Singhal ng kanyang ina at mabilis na lumapit. Ikaw si Elena Ramirez. Kahit wasa ka na, may bigat pa rin ang pangalan mo sa showbiz. Pwede ka pa rin bumalik. Kailangan mo lang lumaban, magpa-interview, mag-vlog, gumawa ng ingay, kumita ng pera. Yan lang ang bumubuhay sa atin, kaya bakit mo iiwanan? Sira ulo ka ba? Pagod na po ako. Bulong ni Elena sabay iling. Ayoko na pong lumaban. Ayoko na pong patunayan ng sarili ko sa industriya na sinusuka na ako. Gusto ko na lang pong mamuhay ng tahimik. Gusto ko na pong magtayo ng negosyo, kahit maliit lang na bake shop, yung matatawag ko pong sa akin. Umirap ang kanyang ina. Negosyo? Huwag kang sira. Walang kasiguraduhan dyan. Baka pati ang kaunting meron ka ngayon mawala pa. Hindi ka para sa ganyang buhay. Kailangan mong kumita ulit ng milyon-milyon. Wala na po akong pakialam sa milyon. Pasigaw na sabi ni Elena. Kapayapaan na lang po ang gusto ko. Peace of mind, kaya sana ibigay niyo na po sa akin, ma. Nagtatrabaho na po ako mula 8 years old pa lang ako, ma. 8! Ang bata-bata ko pa. Pero ako nang bumubuhay sa pamilyang to. 27 na ako, pero hanggang ngayon nandito pa rin ako. Huwag mong sabihing pinilit ka namin. Mariing sagot ng nanay ni Elena. Gusto mo rin naman yon. Masaya kang nasa harap ng kamera. Hindi. Ikaw ang masaya. Kayo. Balik ni Elena na ngayon nangingilid na ang mga luha. Isinuko ko ang lahat. Mga pangarap ko, pag-aaral ko, kabataan ko. Iniwan ko lahat kasi sabi mo, ma, may talento ako. Kasi kailangan ko magdala ng pera para sa pamilyang to. Hindi ko nga alam kung anong gusto ko para sa sarili ko. Dahil masyado kong abala sa pag-arte para sa kamera at sa pagngiti kahit gusto ko nang sumigaw. Bumigay ng kanyang boses at tuluyan ng bumagsak ang mga luha niya. Nagkapera tayo. Nakapag-ipon ako. At anong ginawa mo? Nagtayo tayo ng mansyon. Sige, achievement na pero ako lang ang kumilos sa pamilya. Hindi na kayo nagtrabaho ni Papa. Hindi nyo man lang naisip na magtayo ng negosyo. Puro kayo bili ng designer items, nag-party, namuhay na parang Harry Trina habang ako. Parang bakin akong magtrabaho. At ngayong huminto na ako. Ngayong tuluyan na akong nadurog. Gusto nyo pa rin ng higit pa na may bibigay ko? Nakakapagod na, ma. Namula ang mukha ng kanyang ina. Wala nang imik at sinampal siya nito sa pisngi. Wala kang utang na loob. Lahat ng ginawa natin para sa pamilya. Huwag mong gawing parang biktima ang sarili mo dahil nakinabang ka rin naman dyan sa pag-aartista mo. Nasa iyong lahat. Kasikatan, kayamanan, mga tagahanga. Tinamasa mong buhay na yon. Hindi kumilos si Elena habang hawak ang pisngi. Hindi, ma. Tiniis ko lang ang buhay na yon. Tapos na ako magpanggap. Hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko na rin alam kung paano magsisimula dahil sobrang takot ako. Kapag sinubukan kong gumawa ng bago at na bigo, pagtatawanan lang ako. Tinitigan niyang kanyang ina sa mga mata. Pero mas pipiliin ko pang mabigo sa landas na akong pumili kaysa magtagumpay sa isang mundong winasak ako ng sobra. Ibig sanang magsalita ng kanyang ina, pero inunahan na ito ni Elena. At kung ayaw mo ako nandito, aalis ako. Pero tapos na ako maging ATM ninyo. 19 years na at pagod na ako. Ibinigay ko ng lahat. Buhay ko, kaluluwa ko para sa pamilyang to. Wala na akong maibibigay pa. Pinulot niya ang kanyang maleta at tumungo sa pinto. Patuloy ang mga luha niya pero matatag ang mga hakbang. Hindi na ako magiging tagapagpondo ng mga kapritsyo niyo, ma. At sa pagkakataong to, pinipili ko ang sarili ko. Mariing sabi ni Elena. At sa kanyang paglabas, sinalubong siya ng malamig na hangin. Nang sumakay sa kanyang sasakyan, walang tigil ang mga luha niya. Simula ng gabing yon,
Nangako si Elena na magsisimula ulit ng bagong buhay na wala ang mga ito. Nakatayo si Elena sa tabi ng matataas na bintana ng kondo ni Ana. Pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan sa ibaba ng lungsod. Dahan-dahan siyang humigop ng kape, suot ang maluwag na hoodie at leggings. Sigurado ka bang komportable ka rito? Tanong ni Ana habang papasok sa silid. Tahimik ka mula nang dumating ka. Tumango si Elena. Salamat sa pagpapatuloy, Ana. Kailangan ko lang magpahinga. Hindi na kasi ramdam ang tahanan sa bahay. Sakali mo namang binenta ko na yung kondo ko. Lumapit si Ana at marahang hinawakan ang braso niya. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Welcome ka rito hanggat gusto mo. Salamat. Mahina niyang tugon. Tumingin si Ana sa orasan. So, may party mamayang gabi. Sobrang exclusive. Nandun lahat ng anak ng mayayaman at sikat. Gusto mong sumama? Kahit exclusive, kaya naman kitang papasukin. Ikaw na lang ang +1 ko. Napakurap si Elena. Ako? Wala naman akong maisusuot. Napangisi si Ana. Please, puno ang mga closet ko ng designer gowns. Karamihan, isang beses ko lang nagamit. Makakahanap ako ng tama para sa'yo. Sandaling nag-isip si Elena, saka ngumiti. Okay, sige. Bakit hindi? Nakaka-boring din naman dito kapag wala ka. Makalipas ang ilang oras, nakatayo si Elena sa harap ng salamin. Malinis at elegante siyang tingnan sa emerald gown na suot niya. Ang ganda mo, nakangiting sabi ni Ana habang ikinakabit ang hikaw. Mapapansin ka ng lahat. Well, yan naman talagang goal ko. Sagot ni Elena habang inaayos ang strap ng kanyang gown. May pakay ako ngayong gabi. Tumaas ang kilay ni Ana. Ganon. Gusto kong makakilala ng isang tao. Tapat na sagot ni Elena. Yung mayaman, bachelor na ayos ang buhay. Napakurap si Ana. Tila nabigla sa derechahan niyang sagot. Okay. Wow, ang specific mo Hindi ako gold digger. Mabilis na dagdag ni Elena. Hindi lang tungkol sa pera. Kailangan ko lang talaga ng taong magiging mabuting impluwensya. Yung may matibay na reputasyon, lalaki na makakatulong buuin muli ang pangalan ko. Bahagyang tumango si Ana. Gusto mong ayusin ang imahe mo sa pamamagitan ng isang relasyon na matunog sa business world and at the same time sa showbiz? Masama ba? Buntong hiningang tanong ni Elena. Hindi lang to tungkol sa pera, Ana. Kung mapapangasawa ko ang isang powerful, isang taong hinahangaan, baka hindi na nila ako tingnan bilang walang kwenta at laos na artista. Baka makita nila ako na may halaga ulit, may purpose. Tahimik si Ana saglit, saka dahan-dahang tumango. Hindi yan gold digging. Okay lang naman. Honest ka lang naman sa mga tipo mo sa isang lalaki. Wala naman sigurong masama. Ngumiti si Elena. Exactly. At sa totoo lang, pagod na ako. Ako na lang palagi ang umaako ng lahat. Gusto ko naman ng taong maaasahan. Isa pa, nasa marrying age na rin naman ako. Kung magpapahinga ako, gusto ko naman na sa maayos na lalaki ipagkatiwala ang Kung magpapahinga ako, gusto ko naman sa maayos na lalaki ipagkakatiwala ang buhay ko. Yung kaya kong ituring na reyna. Well, sabi ni Ana at tumabi sa kanya. Eto na ang pagkakataon mo. Punong-puno ang party ng mga tagapagmana. CEO, mga batang tech founder, walking billionaire buffet. Mamili ka na lang. Tumawa si Elena. Kahit papaano ay nakalimutan na rin ang problema. Let's go! Pagdating ng luxury car ni Ana sa harapan ng isang private rooftop venue, bahagyang gumaan ang dibdib ni Elena. Umaalingaw-ngaw ang musika at nangingibabaw sa paligid ang amoy ng mamahaling pabango at champagne. Lumapit siya kay Ana. Hindi ka nagbibiro. Ang daming ang mayayamang binata dito. Silang mga nakikita ko sa magazines. Yung iba, nakasalamuha ko na. Tumawa si Ana. Sabi ko naman sa'yo, pumili ka na lang at kumilos ka na lang kung gusto mo ng kausap. Magsasalita na sana si Elena nang mapako ang tingin niya sa isang matangkad na lalaki. Nakasuot ng itim na suit, walang kurbata at bukas ang 2 butones. Hindi ito tumatawa o nagpapapansin. Tahimik lang itong nakatayo habang umiinom ng whiskey. Napasinghap siya. Si Marcus iyon. Ana, bulong niya, marahang hinila ang braso ng kaibigan.
Yung lalaki sa bar? Yung nakaitim? Kilala mo ba siya? Tumingin si Ana sa kanyang iminuso. Siya? Palagi ko siyang nakikita sa mga ganitong event, pero parang wala namang nakikipag-usap sa kanya. Hindi siya nakikihalubilo sa karaniwang crowd ng mga negosyante. Sino siya? Tanong ni Elena. Siya si Marcus. Oo, Marcus Montenegro. Sabi ni Ana. Mula sa pamilyang Montenegro, napakurap si Elena. Pakiulit? Yung Montenegro na Montenegro? As in yung top 3 sa mayayaman sa buong Asia? Sila yon? Tumango si Ana. Oo, sobrang yaman nila pero sobrang low-key. Walang kasambahay, walang magagarang kotse, walang media. Total privacy. Narinig ko para sa seguridad, masyadong maraming kaaway sa negosyo. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang muling tinititigan si Marcus. Hindi ako makapaniwala. Tiningnan siya ni Ana nang may pagtataka. Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi naman. Nabangga ko kasi ang kotse niya ilang linggo nang nakakalipas. Bulong ni Elena. Nagpalitan lang kami ng numero para sa settlement. Halos mabilaukan si Ana sa iniinom. Nabangga mo ang kotse niya? Tumango naman si Elena. Oo, ang mahal nga Kaya talagang napilitan akong ibenta yung kondo ko. Nakatitig lang siya kay Marcus. May kung anong kakaiba sa tahimik nitong kumpiyansa, sa pagiging kalmado sa gitna ng magulo at maingay na paligid. Hindi siya naghahabol ng atensyon, pero parang kusang lumalapit ang atensyon niya rito. Napakagat siya sa labi, saka walang pakundangang kinuha ang cellphone. Hi, this is Elena Ramirez. Sa tingin ko nakikita kita sa party ngayon, malapit sa bar? Basa ni Ana sa text niya. Ang harot mo? Ikaw pang nag-first move? Natawa naman si Elena. Kung tatayo lang ako na parang manikin, walang mangyayari. Wala akong makikitang lalaki na pwede kong i-date. Pinindot niya ang send bago pa siya magdalawang isip at ilang saglit lang mula sa kabilang dulo ng silid, nakita niyang tumingin si Marcus sa cellphone nito. Umikot ang mga mata nito sa paligid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Ngumiti si Elena at bahagyang kumaway. Sa kanyang gulat, ngumiti rin si Marcus. Walang alinlangan, lumakad si Elena papalapit dito. Bawat hakbang ay may tapang, may pangahas at kaunting kahangalan na rin. Pero hindi siya tumigil. Hi ulit! Bati ni Elena paglapit. Bahagyang ikiniling ang ulo sa mas mapangakit ng ngiti. Elena Ramirez, ako yung nakabangga sa kotse mo? Naalala ko. Sagot ni Marcus at inilapag ang baso. Paano ko nga ba makakalimutan? Mas maganda kang tingnan ngayon. Walang stress ng aksidente at itimong mga luha. Dagdag pa nito habang natatawa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sorry, sobrang stress lang ako ng sandaling yon. Bahagyang natawa si Marcus. Hindi ko inakalang makikita kita rito. Sa totoo lang, ako rin, sagot ni Elena. Pero siguro magandang pagkakataon na rin, hindi ako nakapagpakilala ng maayos sa'yo dati. Iniabot ni Marcus ang kamay. Simulan natin ulit. Marcus. Elena Ramirez. Sabay ngiti habang nakikipagkamay at may bahagyang kuryente sa kanyang mga daliri. Muling ngumiti si Marcus at hindi inaalis ang tingin sa kanya. At sa sandaling yon, sa isang silid na puno ng ingay, pakiramdam ni Elena, siya lang ang taong mahalaga para kay Marcus. Masaya ako na nakita ulit kita. Mahina niyang sabi nang nasa labas na sila ni Marcus at nakapagsalo. At sa ganitong lugar pa talaga, tumingala si Marcus sa langit saka tumingin sa kanya. Hindi ka na dapat nagulat. Ngumiti naman si Elena. Sobrang yaman mo kasi. Parang bagay na bagay ka talaga sa ganito. Natawa si Marcus. Sobrang yaman Mukha ba akong ganong klase ng tao? Sinipat niya ito mula ulo hanggang paa. Oo, mukha kang mayaman. Pero hindi sa masamang paraan. Napangiti si Marcus. At anong ibig mong sabihin doon? Ibig kong sabihin, sabi ni Elena at humarap ng tuluyan sa binata. Gusto kong makasama sila. Gusto kong makipag-usap sa kanila at matuto sa kanila. Tinaas ni Marcus ang kilay at aliw na aliw pa. At bakit naman?
Piniling maging matapat ni Elena. Kasi gusto kong buuin ulit ang sarili ko. Gusto kong mapalibutan ng mga taong may impluwensya, mga taong may stability sa buhay. Hindi lang para sa koneksyon, kundi para sa inspirasyon. Siguro, pati na rin para sa proteksyon. Nag-alinlangan siya sandali. Huwag mo sana akong husgahan. Hindi kita hinuhusgahan. Sagot ni Marcus na may banayad ng ngiti. Nakikinig ako. Napakatotoo ng mga mata ni Marcus. Tahimik pero totoo, kaya napanatag si Elena at nagpatuloy. Interesado ako sa'yo. Malinaw at matatag ang kanyang tinig. Gusto kitang mas makilala pa. Napakurap si Marcus tapos muling natawa. Hindi dahil nanunuya, kundi dahil nagulat. Gusto mo akong makilala pa kasi mayaman ako? Oo, sagot ni Elena nang hindi nag-alinlangan. Isang dahilan yon, pero gusto rin kita kasi gwapo ka, patalino at madaling kausap. Hindi ka mapanghusga na bihira na sa panahon ngayon. Sumandal si Marcus sariling sa tabi niya at hindi pa rin makapaniwala ang ngiti. Hindi ba dapat ako nagsasabi na may interest din ako sa'yo? Napangisi si Elena. Year 2025 na Marcus, pwede nang mag-first move ang mga babae kung gusto namin. Gusto ko yan, sabi ni Marcus at tumatango-tango pa. At sa totoo lang, interesado rin ako sa'yo. Nagulat si Elena. Totoo? Oo, sagot ni Marcus habang nakatanaw sa gabi. Matapang ka, tapat at hindi takot magsabi ng iniisip mo. Nakita na kita dati sa mga tabloid pero wala sa mga yun ang nagpapakita ng ganitong side mo. Interesado ako sa pinanggalingan mo at kung paano ka napunta rito sa harap ko ngayon. Kilala mo na ako? Nagtataka niyang tanong. Akala ko ba hindi mo alam na artista ako? Umawang ang bibig nito. Hindi nga. Nang pagkatapos lang ng aksidente, kaya inalam ko. Sinabi kong interesado ako, kaya nag-research ako tungkol sa'yo. Lumutang ang ngiti ni Elena at mas naging banayan. Kung ganon, gusto mo rin ako na mas makilala pa? Oo, mahinang sabi ni Marcus. At papaalalahanan kita. Hindi ako basta nakikipag-date. Date to marry akong tipo ng lalaki. Dahan-dahan siyang tumango. Ako rin, nasa marrying age na ako Marcus, kaya naghahanap din talaga. Huminga ng malalim si Elena. Mas gumaan ang kanyang kalooban nang makausap niya si Marcus. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa hinaharap at parang siguradong sigurado siya. Bawat date kasama si Marcus ay parang isang panaginip na ayon ng gisingan ni Elena. Iba-ibang mamahaling sasakyan ang gamit niya tuwing susunduin siya. Para bang akma sa tema ng gabi ang bawat sasakyan, tila maingat na pinaplano ang lahat. Kapag sumasakay si Elena, natitigilan siya, hindi lang dahil sa sasakyan, kundi dahil sa lalaking nasa likod ng manibela. Laging alam ni Marcus kung paano siya alagaan. Magagarbong hapunan sa mga expensive restaurant, bigla ang shopping kung saan binibili nito ang kahit anong gusto ni Elena. Mga damit, sapatos na parang wala lang. Ngunit may isa pang bahagi ni Marcus na lalo pang humahatak kay Elena. Ayaw mo ba? Tanong ni Marcus sa kanya. Gusto mo sa iba tayo mag-date? Tiningnan ni Elena ang food stall sa tabi-tabi. May mga tusok-tusok, inihaw at kung ano-ano pang street foods. Hindi naman siya makikilala dahil nag-iba na siya ng kulay ng buhok, nagpaikli na rin. Marami pa rin galit na fans sa kanya, kaya kapag lumalabas sila, doon sa wala masyadong tao. Nagsusuot na lang din siya ng cap at mask at naiintindihan naman yun palagi ni Marcus. Hindi ko lang inaasahan na kaya mong kumain sa mga ganito. Mayaman ka, laking aircon, kaya nagulat lang ako. Ako naman kasi, sanay ako rito. Bago pa man ako maging artista noon, mahirap lang naman talaga kami. Kwento ni Elena sa binata. Tipid nang umiti si Marcus. Sanay din naman ako rito. Saka dinala kita rito kasi alam kong kahit expensive ang taste mo, naghahanap ka pa rin ng mga ganito. Mahina siyang tumawa. Kilala mo na talaga ako Humalakhak din si Marcus. Siyempre, nakakadate kita. Ang saya mo talaga kasama, sabi ni Elena habang kumakain ng siomai. Minsan sa mamahaling restaurant mo ako dinadala tapos ngayon eto, para akong may dalawang boyfriend na may magkaibang pagkatao. Ngumiti si Marcus. Magandang balanse. Hindi laging chandeliers at caviar ang buhay.
Tumawa si Elena at kumain pa ng barbecue. Piniling huwag na lang itanong pa. Marahil ganoon lang talaga si Marcus. Isang mayamang lalaki na may mapagkumbabang puso. Gayunpaman, minsan ay nagtataka siya. Sa tuwing nasa mamahaling restaurant sila, hindi kailanman umorder si Marcus ng pagkain para sa sarili nito. Habang siya ay full course pa, tahimik lang itong umiinom ng tsaa o ng tubig. Hindi ka ba nagugutom? Tanong niya minsan. Mahigpit ang diet ko, Sagot ni Marcus. Saka kumain ako kanina bago kita sinundo. Busog na busog pa ako. Medyo may kakaiba, pero hindi na rin nagpumilit pa si Elena. Nahuhulog na siya sa pag-ibig at ang pag-ibig na yon ang nagpapalampas sa kanya ng mga tanong na dati hindi niya papalampasin. Hindi na lang yon tungkol sa kung mayaman si Marcus. Nararamdaman niyang inaalagaan siya, ligtas at minamahal. Kaya nakokontento na roon si Elena. Bakit mo ako hinalikan? Tanong ni Marcus at titig na titig sa kanya. Hindi pa kita girlfriend. Tumaas ang mga kilay ni Elena. Hindi pa ba? Akala ko tayo ng dalawa. Napangiti si Marcus at mahigpit siyang niyakap. Oo, tayo na. Boyfriend mo na ako. Sobrang saya ko, Elena, kung alam mo lang. Parang wala nang halaga sa kanyang yaman nito. Bonus na lang para sa kanya. Mabait si Marcus, mahinahon, laging binibigyan siya ng mga salitang kailangan niyang marinig. Yon ang mas lalong nagustuhan niya sa binata. Kumusta ang pamilya mo? Nakakausap mo pa ba sila? Tanong ni Marcus sa kanya. Yumuko si Elena, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Komplikado. Lagi na lang inaasahan na ako ang magbibigay. Isinuko ko ang lahat para sa kanila. Mga pangarap ko, edukasyon ko. Pagod na ako, Marcus. Pagod na ako magdala ng lahat kaya umalis ako. Inabot ni Marcus ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangan dalhin lahat ng mag-isa. Pwede ka nang magpahinga. Kasama ako. Naninikip ang dibdib ni Elena sa sobrang saya. Salamat. Kaya ngayon, bala ko magtayo ng bake shop. Punta ka sa opening ko ha. Hindi pwedeng mawawala ang boyfriend ko. Natawa naman si Marcus at hinalikan siya sa noo. Siyempre naman, hindi ako mawawala ron. Niyakap ni Elena si Marcus. Hindi lang kasintahan ang nakikita niya ngayon, kundi isang lalaki na tunay na nakakakita sa kanya. Pero ano ang gagawin ni Elena kung nag-umpisa sa kasinungalingan ng lahat? Elena! Bulyaw ng isang ginang. Nagulat siya nang tawagin ito. Abala siya sa kanyang bake shop. Mabuti na lang at wala pang customer. Simple lang ang itsura nito, nakasuot ang saya, lumang blusa at nakatali ang buhok sa isang simpleng ponytail. Yes ma'am, ako nga po. May kailangan po ba kayo? Tanong niya rito. Si Elena ka, hindi ba? Tanong ng babae habang matalim ang boses. Oo, ikaw yon. Ikaw yung nakikita ko sa mga poster sa kwarto niya. Po? Sagot ni Elena. Sorry pero hindi ko po kayo maintindihan. Layuan mo ang anak ko! Mariing sabi ng ginang. Napakurap si Elena. Ano po? Narinig mo ko! Matigas na wika nito. Layuan mo si Marcus! Tama na! Hindi ko matiis na makita ang anak ko naghihirap dahil sa mga kapritsyo mo. Pasensya na po. Pero sino po ba kayo? Tanong ni Elena at lumabas sa counter ng kanyang bake shop. Mrs., mukhang nagkakamali po kayo. Ako ang ina ni Marcus! Tugon ng ginang. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa gulat. Inakala niyang ang ina ni Marcus ay elegante. Kagalang-galang dahil inasahan niya nga na mayaman ang mga Montenegro. Ngunit ang babaeng nasa harap niya, malayo sa kanyang inaasahan. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Elena. Hindi niya po kayo nababanggit kailanman? Siyempre hindi, sabi pa ng ginang. Nahihiya siguro, o baka hindi makapagsabi ng totoo kasi mukha kang pera na klase ng babae. At sawang-sawa na ako, naghihirap ang anak ko ng dahil sa'yo. Naghihirap? Ulit ni Elena habang mabilis ang tibok ng puso. Oo, mariing sagot ng nanay ni Marcus at kumikislap ang mga mata sa galit. Lakad ka ng lakad, suot ang mamahaling damit, kumakain sa mga sosyal na restaurant, tapos akala mo wala lang? Anak ko ang nagbabayad sa mga mamahaling gusto mo. Kung may pera ka, kung mayaman ka, pues hindi ang anak ko. Kaya huwag mo siyang hanapan ng yaman at ipatagon niyang mga iniinarte mo.
Magdamag at maghapon nagtatrabaho ang anak ko. Minsan hindi kumakain para lang mabigyan ka. Ha? Mahina niyang bulong. Hindi mayaman si Marcus? Mayaman kayo, hindi ba? Ang dami po niyang kotse. Binibilhan niya po ako ng kung ano-ano at dinadala niya ako sa mga mamahaling lugar. Mga kotseng hindi sa kanya! Sigaw pa nito. Hinihiram niya lang kay Senyorito Harold ang mga yon dahil nagiging driver siya minsan ng pamilya Montenegro. Ang mga damit, mga hapunan niyo, binabayaran niya yun sa pamamagitan ng overtime bilang welder. Napatingin si Elena sa ginang at natulala. Ano pong sinasabi niyo? Hindi bilyonaryo ang anak ko! Mariing sagot ng nanay nito. Siya si Marcus Abad, hindi Montenegro. Ang pamilya ng mga Montenegro ang may-ari ng hasyenda, kung saan ako kasambahay at ang ama niya ay isang hardinero. Saan mo ba nakuha na mayaman ang anak ko? Pinagkakatiwalaan lang siya ni Senyorito Harold, kaya siya ang pinapapunta sa mga event. Hanggang doon lang. Parang umikot ang mundo ni Elena. Hindi po totoo yan. Sinabi niya sa akin na siya si Marcus Montenegro. Umasta siya na... Kailan niya sinabing Montenegro siya? Sinasabi mo bang sinungaling ang anak ko at pinaikot ka lang? Sagot pa ng nanay ni Marcus. Baka ikaw ang nag-iisip na mayaman siya at hinayaan ka niya dahil gusto ka niya. Baka nga mahal ka pa niya eh. Pero ngayon malinaw na sa akin. Nasa kanya ka lang kasi akala mo mayaman siya. Ako... Nanginginig ang boses ni Elena. Hindi po totoo yan. Nagbalasakit ako sa kanya. Minahal ko siya pero nagsinungaling po siya sa akin. Yun po ang totoo. Dahil kung alam ko pong hindi siya mayaman, hindi ko po siya hahayaang gumastos ng hindi niya kaya. Mapait na tumawa ang ginang. Talaga? Mahal mo siya pero hindi mo alam na ilang araw na siyang hindi kumakain para lang may maipon para sa'yo? Sa bawat date niyong dalawa na pasosyal, na ibenta niyang mga gamit niya sa trabaho para lang mabili ang kwintas na suot mo? Yan bang pagmamahal? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit hindi niya sinabi? Kasi alam niyang ang mga babaeng tulad mo ay umiibig lang sa may pera. Ngayon na alam mong hindi siya mayaman. Sige, umalis ka. Hayaan mo na siya. Lalo lang siyang maghihirap kung patuloy lang siyang magpapanggap para lang makasabay dyan sa pamumuhay mo. Gigil na sabi ng nanay ni Marcus. Namuo ang luha sa mga mata ni Elena habang naglalakad palayo ang ginang. Naguguluhan siya sa mga narinig. Parang may bumagsak na bato sa kanyang dibdib. At ngayon, ang katotohanan ay mas masakit pa kesa sa kahit anong chismis o iskandalo na hinarap ni Elena noon. Hi, Elena! Nakangiting bati sa kanya ni Marcus at hinalikan siya. Umiwas lang siya ng tingin. Anong balak mo sa date natin? Mas napangiti naman ang binata. Kakain tayo sa favorite restaurant mo. Yun ang napag-usapan natin, plano natin ngayon, di ba? Mataman niyang tinignan si Marcus. Mahal doon. Tumaas ang mga kilay nito. Ha? Umiling siya at nauna nang maglakad. Never mind. Sinundan naman agad siya ni Marcus at hinawakan ang kanyang kamay. Naninikip ang dibdib ni Elena. Paano nito nakayanang tingnan siya ng ganoon na para bang wala itong tinatago? Elena! Malumanay na sabi ni Marcus habang inaalok ang upuan sa kanya. Umupo siya nang hindi nagsasalita at iniiwas ang tingin. Galit ka ba? Tanong ni Marcus at muling hinawakan ang kanyang kamay kahit nasa lamesa na. Umiling naman siya. Hindi ako galit. Gaya ng nakasanayan, walang in-order si Marcus para sa sarili at itinuro ang waiter sa kanya. Order niya lang steak at seafood platter. Itinaas na Elena ang kanyang kamay. Mag-o-order ako ng 2. Napakurap si Marcus. Ha? Saglit na tinignan ni Elena ang boyfriend niyang nagpapanggap. Isa para sa akin, isa para sa'yo. Sumunod ang isang katahimikan na halos hindi niya kayanin. Unti-unting naglaho ang ngiti ni Marcus. Napansin niyang maingat na sumilip si Marcos sa ilalim ng mesa, inilabas ang pitaka at dahan-dahang binibilang ang mga pera. Pumikit si Elena habang pinipigilan ang mga luha. Totoo nga, lahat ng sinabi ng nanay nito, ang mga kasinungalingan, ang hirap, ang mga sakripisyo. Lumunok si Marcus. Busog pa naman ako, Elena.
Hindi na kailangan. Gusto ko magkasabay tayong kumain, kaya mag-order ka rin ng para sa'yo. Sagot ni Elena, mahina ngunit matatagang tinig. Dumating ang pagkain at kumain silang dalawa ng walang imik. Kaunti lang ang kinain ni Marcus, halos hindi nito ginalawang plato. Gusto nang sumigaw ni Elena at tanungin kung bakit nito ginawa ang lahat ng yon. Pero nanatili siyang tahimik hanggang sa dumating ang bill. Inabot niyang pitaka mula sa bag at agad na nagbayad. Napalingon si Marcus. Ano ginagawa mo? Ako ang magbabayad. Hindi mo na kayang bayaran. Diretso niyang sabi. Tumayo si Marcus, bahagyang nagpanik dahil sa sinabi niya. Elena! Pero naglakad na siya palabas. Hinabol siya ni Marcus pababa sa marmol na hagdan. Sandali lang. Ano ba talaga nangyayari? Kausapin mo naman ako. Bigla siyang humarap. Bumagsak ang kanyang palad sa dibdib nito. Paulit-ulit habang umaagos ang luha mula sa mga mata. Anong kasinungalingan pa? Anong pagsisinungaling ang gagawin mo, Marcus Abad? Sinungaling ka? Hindi ka Montenegro. Niloloko mo ako. Natigilan si Marcus at parang may gumuho rito. Elena, sinabi sa akin ng nanay mong lahat. Humihikbi niyang sabi rito. Hindi ka bilyonaryo. Hindi ka Montenegro. Ikaw si Marcus Abad. Napayuko si Marcus. Ang sakit ay nakaukit sa bawat linya ng mukha nito. Kaya makikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, napalunok si Elena. Pero hindi dahil mahirap ka. Napakunot ang noo ni Marcus. Wala na akong pakialam kung mahirap ka. Wala na akong pakialam kung hindi ka Montenegro. Marunong akong kumita. Marunong akong tumayo sa sarili kong mga paa. Mahal na kita, Marcus. Mahal na mahal kita. Pero nakikipaghiwalay ako dahil nagsisinungaling ka. Pinagod mo ang sarili mo. Hindi ka kumakain para lang mapahanga ako. Para lang mabili ang mga gusto ko at madala ko sa mga mamahaling restaurant. Bakit hindi ko napansin? Kaya pala para sa akin lagi ang order mo. At ang nanay mo, galit siya sa akin. Tama siya. Mukha kong pera. Pinaperahan kita wala ka namang pera. Kaya iiwan na kita. Maghiwalay na tayo. Hindi. Mahinang tugon ni Marcus. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka mukhang pera. Sinasabi mo lang na gusto mo ng mga mayayaman pero alam ko kung gaano kasimple ang puso at pagkatao mo. Huwag mo kong iwan. Tatalikod na sana siya pero hinila siya ni Marcus papalapit. Niyakap siya ng mahigpit na halos hindi na siya makahinga. Mahal kita. Sambit ni Marcus habang garalgal ang boses. Nagsinungaling ako dahil natakot akong iwan mo ako. Akala ko kapag ipinakita ko kung sino talaga ako, hindi mo ako tititigan kahit isang beses. Pero mali ako. Ang laki ng pagkakamali ko. Alam kong nasira ko ang tiwala mo. Patawarin mo ako. Aayusin ko ang lahat. Hindi na ako magsisinungaling. Pakiusap. Huwag kang umalis. Bumigay siya sa mga bisig nito. Niyakap si Marcus pabalik na parang mawawala ang binata kung bibitaw siya. Ayaw sa akin ng nanay mo. Wala akong pakialam sa gusto niya. Mariing sagot ni Marcus. Ikaw ang mahal ko at kung tatanggapin mo pa ako, pakakasalan kita. Hindi ako mayaman. Hindi ko kayang ibigay lahat. Pero magsisikap ako. Kahit magkanda ko ba ako sa trabaho. Ayos lang basta mapasaya kita. Basta maibigay ko pa rin kahit dahan-dahan lang. Mariin siyang umiling. Huwag mo na ulit gagawin yan. Oo, gusto ko ng mga mamahaling bagay at maragyang buhay. Pero kung mahihirapan ka, wag na lang. Ikaw ang kayamanan ko. Naiintindihan mo ba ako, Marcus? Ngumiti naman ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Wala nang kasinungalingan. Tayong dalawa lang. Lalaban ako para sa atin. Magsusumikap ako para bumagay tayong dalawa. Pangako. Napahikbi si Elena. Gusto mo pa rin pakasalan ako? Matapos ang lahat? Mukha akong pera sabi ng nanay mo. Hindi niya ako gusto para sa'yo. Hindi ka naman niya kilala. Sagot ni Marcus. Hindi niya naman alam na nagsinungaling ako sa'yo. Nag-aalala lang siya sa akin. Pasensya ka na kung sinugod ka ni nanay. Hindi ko alam na ginawa niya yun. Kakausapin ko siya mamaya para malinawan siya. Ipapakilala kita sa kanila at sisiguraduhin kong makikilala kanila at magugustuhan ka. Hindi mo kailangan mag-alala. Muling bumagsak ang luha ni Elena. Mahal na mahal kita, Marcus. Sobra.
Kahit hindi ako isang Montenegro? Subok pa ni Marcus. Wala akong pakialam. Gawin mo pang abad ang apelido ko. Ako nang mag-aasikaso. Bulalas ni Elena. Natawa si Marcus at hinalikan ng kanyang buhok. Mahal na mahal talaga kita. Pagkatapos ng komprontasyon na yon, hinatid siya ni Marcus sa kanyang apartment. Nanatili muna ang binata ron, kaya pareho silang nakahiga sa kama habang magkatabi. Banayad nitong hinahaplos ang kanyang buhok. Bakit ka nagsinungaling? Tanong ni Elena. Napabuntong hininga si Marcus at huminto ang mga daliri nito. Dahil akala ko wala akong laban. Bahagyang kumunot ang noo ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Marcus, taglay ang lahat ng katapatang kaya nitong ibigay. Gusto mo ng mayamang lalaki. Sinabi mo yun mismo sa harap ko. At hindi ako ganon. Hindi ako naging ganon. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo na subukan mo rin ang mga mahihirap na lalaki. Kahit ako rin naman ang babae. Gusto ko ay maayos ang buhay ko. Alam ko naman na kaya mo akong bigyan ng maayos na buhay, Marcus. Napanguso si Elena. Ang sipag mo kaya, nadadala mo ako sa mga mahaling restaurant, so ibig sabihin, kaya mo. Masipag kang tao, kaya alam kong may mararating ka pa. Huwag kang panghinaan ng loob. Ako, mahirap ako dati. Naranasan ko rin namang mag-ulam ng toyo at instant noodles. Pero ginagamit ko yung talent at ganda ko, kaya kahit papano, umasenso naman sa buhay. Pamilya ko lang talagang hindi marunong humawak ng pera at inasa na sa aking lahat. Kaya halos bake shop na lang ang natira sa akin at doon ako magsisimula ulit. Salamat, Elena. Salamat na naniniwala ka sa akin. Sasamahan din kita sa pagsisimula mo. Napabuntong hininga si Marcus. Pero nang akalain mong galing ako sa pamilya Montenegro, hindi na kita itinama. Dahil yun ang unang beses na tiningnan mo talaga ako. Lumambot ang mga mata ni Elena at nilamon siya ng konsensya. Sorry talaga, Marcus. Hindi ko sinasadyang iparamdam sa'yo na hindi ka sapat. Hindi ko naisip kung gaano kabigat ang naging pressure sa'yo dahil lang sa mga gusto ko sa isang lalaki. Okay lang. Sagot ni Marcus at may maliit na ngiti sa mga labi. Sa una, parang panaginip lang. Pero nang mahulog ako sa'yo, ayoko na talagang mawalay sa tabi mo. Sabi ko sa sarili ko, magpapayaman na lang ako para magustuhan mo. Sisikapin ko. Magpayaman ka para sa sarili mo, hindi para sa akin. Inabot ni Elena ang kamay ng kanyang boyfriend. Wala akong pakialam kung mayaman ka o hindi. Ang mahalaga sa akin, nanatili ka, mabait ka, minamahal mo ako nang walang hinihinging kapalit. Bahagyang nawala ang ngiti ni Marcus. May isang bagay pa ako na kailangang aminin sa'yo. Tinaas ni Elena ang kilay. Alam ko na kung sino ka bago pa man ang aksidente. Pag-amin nito. Bago tayo nagkakilala, fan mo na talaga ako. Super fan. Hindi ko nga alam kung paano kita kakausapin nang makaharap kita ng ganun. Gusto kong yakapin ka, magpa-picture, kaso umiiyak ka tapos itimpang mga luha mo. Naalala ko sa interview mo, ayaw mong magpa-picture kapag pakiramdam mo, pangit ka at malungkot. Pero kahit ganun ang itsura mo ng araw na yon, gandang-ganda pa rin ako sa'yo. Nalaki ang mga mata ni Elena. Nang bobola ka na. Natawa naman si Marcus. Totoo nga, may mga poster ka sa dingding ko. Napanood ko lahat ng teleserye mo, lahat ng pelikula. Kabisado ko ang mga linya mo, pati ang mga ngiti mo. May folder pa ako sa phone na puro litrato mo. Fanboy ako, Elena. Kahit mahirap ako, naglalaan ako ng budget, nag-iipon para makapunta sa mga mall shows mo. May standee pa nga ako sa bahay namin, kaya alam ng pamilya ko na patay ako sa'yo. Napakurap si Elena at bahagyang umawang ang bibig. Seryoso ka? May nakakasalamuhan naman akong fans dati. Bakit hindi kita matandaan? Mataba ako dati, Elena. 3 tao sa upuan ng jeep ang sakop ko kapag ako nang nakaupo. Nagpapayat lang ako kasi nahihirapan na akong huminga dati. Naalala niya na ito. Ikaw yon! Naalala ko na! Grabe ang laki ng pinagbago mo. Nahihiyang umiti si Marcus. Matagal na kitang hinahangaan. At nang sawa kasi nagkakilala tayo. Nang nakausap na kita, nakilala ka, tumigil ang paghanga. Hindi na kita tiningnan bilang artista. Nakita ko na kung sino ka talaga sa likod ng lahat. Bumagsak ang mga luha ni Elena. Ewan ko sa'yo, Marcus. Huwag mo akong tingalain ng ganyan. Hindi na ako yung bituin. Wala na akong pera. Hindi ko pa natapos ang kolehiyo. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko sa buhay ko. Kung hindi ako naging celebrity, wala ako.
Dahan-dahang pinunasan ni Marcus ang mga luha niya gamit ang hinalaki. Saka idinikit ang noo sa noo ni Elena. Elena, wala akong pakialam sa tingin ng mundo sa'yo. Bituin ka na bago pa kita makilala. At bituin ka pa rin sa paningin ko. Pero ngayon, hindi ka na yung nasa pader o nasa phone ko lang. Ikaw na yung nasa mga bisig ko. Kayakap ko at minamahal pa. Mas lalo siyang umiyak pero natawa na rin. Ang corny mo? Lahat yun totoo. Sabi pa ng binata. Akala mo bumagsak ka pero para sa akin, ikaw pa rin yung imposibleng abutin. Parang langit, parang mga bituin. Tinitigan ni Elena ang kanyang boyfriend. Pero naabot mo na ako. Naabot na kita. Bulong ni Marcus. At hindi na kita bibitiwan. Yumakap si Elena sa kanyang boyfriend. Kahit dalhin mo pa ako pabalik sa lupa, mananatili ako. Hindi na ako aalis. At sa tahimik na silid na yon, hindi na nila kailangan pa ng iba. Hindi ng kasikatan, hindi ng kayamanan, hindi ng perpektong buhay. Sapat na ang lahat ng simpleng bagay na mayroon sila. Hindi nagtagal, kinasal na rin naman silang dalawa. Pareho silang nangangarap at nagsisimula sa mga buhay na pinapangarap nila. Sa mga lumipas na buwan, naging successful naman ang bake shop ni Elena. Nagkaroon na rin ng iba't ibang branches. Minahal siya ng mga tao bilang negosyante at nakalimutan na ang mga issue tungkol sa kanya noong artista pa siya. Samantala, may sarili ng welding shop ang asawa niyang si Marcus. Ma'am Elena, nandyan na po si Sir Marcus. Tumutulong po sa mga waitress. Saad ng kanyang isang tauhan. Sinilip niya agad ang kanyang asawa. Ang kulit talaga. Sabi ko, wag ka nang tumulong dito kapag galing ka sa welding shop at flower shop mo. Maya-maya'y natapos ng trabaho. Nilapitan niya ang kanyang asawa. Kaya naman, pinakain niya na agad ito. Ang dami-dami naman ito, mahal. Tumataba na naman ako. Baka kapag tumaba ako, iwan mo na ako. Natatawang sabi ni Marcus. Napairap naman si Elena. Kahit tumaba ka, okay lang. Masarap ka naman kayakap. Pero mag-jogging pa rin tayo bukas. Mahirap na at baka hindi ka makahinga. At oo nga pala, kaninang umaga, nag-check ako. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Nasamid si Marcus sa kinakain at tiningnan siya. Ano? Buntis ka? Nakakabigla ka naman, mahal. Kung makapagsalita ka dyan, para ka lang nag-aalok ng paninda. Halika nga rito. Nanggigigil ako sa'yo. Sana kamukha mo ang anak natin. Pero sa akin ang ugali. Kapag sa'yo nagmana, maagang mamumuti ang buhok ko. Tawang-tawa naman siya at lumapit sa kanyang asawa. Kinandong pa si Elena, kaya nahiya siya sa mga tauhan sa bake shop. Simple lang ang mga buhay nila, tahimik, masaya, at punong-puno ng mga pangarap. Nagpapasalamat si Elena sa Diyos na ipinagkaloob sa kanya ang buhay na iyon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi naman masamang maghangad ng taong makakasama natin na may maayos na buhay, kayang magbigay ng seguridad at katatagan. Gayunpaman, buksan pa rin natin ang ating mga puso sa mga taong nagsusumikap na makaahon sa buhay sa bawat araw. Tandaan natin na hindi huling destinasyon ang kasalukuyang kalagayan, kaya minsan matuto rin tayong magtiwala sa kanilang kakayahan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.